Kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog sa umagang ito. Magandang umaga po at God bless po sa lahat. Sa iba't ibang uri ng dako, kung ano mang mayroon po kayong kultura, kung tanghali, magandang tanghali po. Kung gabi naman po, magandang gabi po sa inyong lahat. Dito sa aming bansang Pilipinas, ang oras po ay alas 6 ng umaga. God bless po at salamat sa mga nag-subscribe po. Sobrang na-appreciate ko po yung gano'n. At saka sa mga nag-views, thank you. Thank you. Sa mga nag-like, thank you po. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, baka naman. Okay lang naman po. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang po. At saka comment, kung kakayanin po sa comment, salamat po. Magandang umaga po. Ang tatalakayin po natin at bibigyan natin ng opinion, yung sa ginagawa ng Quadcom hearings sa Congress. Magbibigay lang tayo ng opinion regarding doon sa mga kaganapan. Dahil naglabas po nagbigay ng pahayag yung ganang mamamayan ng INC regarding doon. Okay? Sige, simulan natin. Doon lang siguro. Tapos tungkol kay Vice President Sara Duterte. Okay. Batay sa ating napanood at nakita, bigyan natin ng opinion yung sa Quadcom. Sa aking opinion, bilang mamamayan, siguro nararapat lang na itama yung resource person ka pero sinisigaw-sigawan ka, tapos para bang pag magsasalita ka, interrupted ka dahil sa, ibig ko ba sabihin, ang tawag nga doon ni Kong Marcoleta, walang due process, di ba? Tapos yun nga, batay doon sa kanilang talakayan doon sa ganang mamamayan, may tanong ata sila doon tungkol doon kay Congressman Paduano. Kaya mo ba? O, di ba, i-contempt, di ba, si Pangulong Duterte? Di ba? Yun ang tanong doon. Paduano, Congressman Paduano, china-challenge ka po. I-contempt mo po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya mo bang i-contempt? Sige nga, para magkaalaman na po. Kasi unang-una, siyempre, bilang mamamayan, pondo po namin o pondo ng mamamayan na ginagamit nyo po sa bawat hearing. Milyon po yan. Diba? Sa laki ng ginagastos po ilang kaulit-ulit na may kuwan po kasi kayo yung tawagan ni kuwan meron kayong stick to the plan, di ba? Meron kayong plano meron kayong dapat, di ba, pag nag-aid of legislation, dapat may narrative ka na. Pero may nagawa na nga po sila regarding sa AJK, di ba? Pero imagine mo, tingnan mo mga kapatid mayroon na silang nabuong batas na sa AJK regarding sa AJK. Pero bakit continuous pa rin? Di ba sabi nga, di ba, aid of legislation, di ba nakagawa na po kayo? Bakit tuloy-tuloy pa rin? Di ba? Kung may mga sapat po kayong ebidensya, di ba? Nandun nakagawa na kayo ng pinaka-narrative nyo Nakagawa na kayo ng batas regarding doon. Ba't hindi pa rin natatapos? Anong ibig sabihin? Sabi nga ni Congressman Marcoleta, hindi nyo ba nahalata? Di ba? Meron kayong merong nakapokus kayo doon sa isang party. Meron talaga kayong gustong targetin. Di ba? Na yung mag-amang Duterte, di ba? Kasi may tinatawag pa diyan silang Save the Queen. 2000, di ba? Next president, di ba? Hindi yun Yung mga ganyang mga hersey lang yan Mga ganyang ni Juban ba 'yon? Di ba? Karapatan niya rin naman yan yung magkaroon siya ng tinatawag na ideya regarding doon. Pero latagan mo ng ebidensya, ganoon lang naman yan. Ilatag mo yung ebidensya ng mga ganyang bagay. Hindi yung for publicity. Para ginagamit nyo yung yung tinatawag na media o para nationwide mapanood yung mga bagay ng mga sinasabi nyo. Ang maganda, latagan nyo ng matibay na ebidensya. Kung meron po kayong matibay na ebidensya, base po doon sa mga nilalabas nyo, at sabi nyo nga di ba, sabi nga ng talakayan sa ganang mamayan, hindi pa man din may hatol na kayo, katulad kay Paduano, kay Abante, kay Dan Fernandez, na talagang mayroon daw talagang ba't hindi nyo ilatag yung mga ebidensya na yan at dalhin nyo sa tamang forum?
Diba? Sampahan nyo ng kaso. Ganun lang yung kakuha. Hindi yung puro ganyan lang, puro publicity. Diba? Ano mangyayari sa pondo? Magkano ginagastos nyo sa bawat hearing dyan? Diba? Tsaka hindi, isa pa, diba? Hindi naman kayo huwes. Legislation. Pero ginagawa nyo, nagta-trial na kayo na isang parte. Wala naman, hindi naman makapag-cross-exam yung sa part ng kabila. Kayo, sabi niya, iyan ang alam mo. Di ba? Sinabi niya kay Bini, di ba? Yung, yun niya na, hindi na lang umimik di ba? Paano mo nalaman ng tama? Sabi nga ni Kong Marcoleta. Hindi pa man pala nagkukuha mayroon na kayong alam na tamang doon. Di ba isang bagay na bias yun? Di ba? Ganun lang mga kapatid. Kung talaga may sapat na ebidensya, sampahan nyo na ng kaso. Doon sa proper na pagkakataon para may pagtanggol naman ng sa side ng mga Duterte. Yung kanilang, di ba? Hindi yung grandstanding kayo di ba? Ginagamit nyo yung Kongreso para kasi karamihan dyan, puro re-electionist katulad ni Dan Fernandez, di ba? Di ba? Markado ka na ng Minarkahan ka na, nailista ka na. Abante, nailista ka na. Di ba? Ganun lang. Nailista na, sabi nga doon sa ganang mamamayan. Markado na po kayo Ginagamit nyo yung institusyon ng Congress para magpag-grandstanding kayo. Pasikat kayo, di ba? Ganun lang. Kung hindi kayo nagpapasikat, kung hindi kayo grandstanding, ba't di nyo sampahan ng kaso na? Para matapos na, magkaalaman na. Kung talaga may paglabag at nagkaroon ng paglabag tungkol sa imbitasyon at hindi dumadalo si Pangulong Duterte, di contempt nyo. Di ba? Mag-motion kayo na for contempt kay, di ba, Kidigong. Tatay Digong, i-contempt nyo. Kaya nga hinahamon kayo, kaya mo ba i-contempt? Di contempt mo, Paduano, abante. At isa pa, di ba, ito nga, ibinunyag sila ng INC-TV. Ito sa pamamagitan ng 3 host doon, kasama si Kong Marcoleta. Yung 4 na komite ng Quadcom, ni isa dyan, hindi daw abogado. Paano? Magro-ruling, paano? Di nga, wala nga sapat na kaalaman tungkol sa bagay na yun. Di ba? Kaya nga, nagiging walang due process Ganito ba sa bansa natin? Hindi naman tayo Bigyan nyo ng due process. Bagamat mayroon kayong karapatan din na mag-imbestiga. Kasi nakalagay naman niya sa mandato nyo, nakalagay naman niya sa rules ng Congress. Bilang congressman, meron silang karapatan na alamin o tanungin o makabuo ng isang makabuluhang batas. Pero hanggang doon lang kayo. May binasa nga si di ba? Si Kong Marcoleta regarding do sa Benson, di ba? Benson and Senate, di ba? Na inilabas ng Korte Suprema. Ang linaw-linaw man doon, di ba? May limitasyon po kayo sa pagganon. Hindi po kayo mga huwes. Hindi po kayo husgado para ganunin nyo yung mga tao. Sisigaw-sigawan. Tapos ipipilit nyo. Pag hindi nagustuhan yung sagot doon sa tinatanong nyo, duduruin nyo. Ganun ba yun? Paano kayo makakabuo ng isang tinatawag? Ano ba yung narrative nyo? Bumuo ng batas o humusga? Ganun lang naman, di ba? Legislation, bubuo ng batas, may narrative ka para maiwasan yung mga ganito pagkakataon na nakagawa na kayo. Pero ba't hindi pa tumitigil? Sayang yung pondo ng bayan. Lumitaw na doon, bakit nakagawa na po kayo ng di ba? Yung AJK na sinasabi ni Kong Marcoleta, nakabuo na po kayo. Ba't hanggang ngayon, di ba? Hindi pa rin kayo tumitigil sa ganung sitwasyon. Ano na lang ginawa niyo yung batas? Kulang pa ba yun? Dapat hindi mo na kayo bumuo at hindi pa tapos yung di ba? May nabuo na kayo O ba't hindi pa tinitigil? Dahil may plano kayo. Mayroon kayong tinatawag na plan sa mga Duterte
para sirain o durugin sa isang pagkakataon. Pero ang matindi dito mga kapatid, ginagamit nila yung institusyon ng Congress para makapag-grandstanding at makapagdurog na isang individual o isang pamilya na hindi naman maipagtanggol dahil unang-una kapag nagkataon na doon, i-contempt ka, di ba? Duduruin ka. Nandun sila karapatan nila yun Oh, ba't nag-iimbita pa kayo ng resource person kung sisigaw-sigawan nyo lang dyan, papagalitan nyo lang? Ito si Paduano, ganun Ang lupit nito Akala mo naman napakahusay. Diba? Sabi nga ni Marcoleta, akala mo naman napakagaling. Wala rin namang, diba? O Paduano, tinatawagan ka ni Kong Marcoleta, i-contempt mo kung hindi tumugon doon sa imbitasyon nyo, yung former President Rodrigo Duterte. Di mo i-contempt? Kaya mo ba? O kaya mo ba? O tanong, contempt mo. O para magkaalaman at saka matapos na ang lahat. O contempt mo. O sige, inahamon ka O challenge ka, kaya mo ba i-contempt? Contempt mo. Ulit-ulit tayo di ba? Bakit? Hindi naman nila gawin nyo yung talagang nararapat kung talaga meron kayong mga basihan. Gawin nyo, nasa kwan nyo naman yan. Pero yung humusga kayo bilang huwes o bilang husgado, hindi nararapat kasi hindi naman kayo huwes. Kung makaduro kayo, kung makapagsalita kayo, hindi ganito ang tama, ito ang may tama na pala kayo di ba? Sorry po sa sinabi. May tama kayo. May tama kayo. Ba't ganun? Kung tama po kayo, ba't hindi nyo dalhin sa tamang forum? Para nabibigyan sila ng pagkakataon, makross-exam yung mga bagay na sinasabi nila. Lalo dyan kay Cuban ba yan? Cuban ba yan? Diba? Binibigyan nyo ng platform. Pero kumbiktado na tao, nakulong talaga, napatunayan. Saan kayo, diba? Paano nila may pagtatanggol sarili nila, durugan nyo dyan sa yung committee na pinamumunuan nyo gusto nyo. Kung ano yung gusto nyo sagot, yung dapat isagot, di ba? Di ba? Minsan nga kinausap nyo, di ba? Yung isang kernel na pumalag sa inyo. Marapat ba yun? Na bigyan nyo ng gano'n na kausapin bago umapir doon o magsalita doon sa kuwan? Di ba? Nasaan yung magiging neutrality? Di ba? Nasaan yun? Wala na po yun. Bias po yun. Kinausap nyo na Kaya nga sasampahan sila ng kaso di ba? Ganun lang mga kapatid. Sana naman magkaroon ng tinatawag na due process. Di ba? Yung sa Bill of Rights na lang Ang linaw-linaw doon. Pero kung duruin nyo yung resource person, paano kayo makakagawa ng matinong batas? Kung yung galit sa inyo o yung mga tinatawag na gusto nyong naratibo, na gusto nyong maging ganun, hindi nyo pinakikinggan yung side na tinawag nyong resource person. Dapat diba, alamin nyo lang kasi yun yung narrative nyo makagawa ng batas. Pero hindi ipinipilit nyo yung gusto nyo kasi nga may nagmamando sa inyo. Sorry po sa sinabi diba? Na binunyag naman sila ng INC, si Sonny Trillanes. May nagko-coach sa inyo di ba? Para lang idurugin yung mga Duterte. Huwag ganun. Kung sila'y may kasalanan, ito mga kapatid hindi tayo nagkukasa sa isang parte na may kasalanan. Kung sila'y may kasalanan, BP Sara, Bato, Rodrigo Duterte, Bongo, sampahan nyo ng kaso sa tamang forum. Hindi yung ginagamit nyo yung institusyon para durugin yung mga individual na yan na wala silang, di ba? Magaling lang kayo dahil kayo ang nakaposisyon, di ba? Ginagamit nyo yung posisyon nyo para para durugin yung isang individual. Wag ganun. Maging patas tayo. Ipakita nyo yung pagiging transparent, di ba? Yung equal, di ba? Yung bigyan mo ng pagkakataon makapagsalita. Sasabihin, binibigyan naman namin pero pag sumagot ng ganun, di ba? Katulad yun sa driver ni Tatay Digong, di ba? Di wala silang nahita. Lumitaw pa, di ba? Pero bilang abogado nga sa disyerto, di ba? Bandang huli, niratrat niya in English lang, di ba?
Oh, wag ganun. Dahil wala kang nahita doon sa mga tanong mo, lumitaw pa yung pagiging anong klaseng tao si Rodrigo Duterte. Yun, bandang huli, binanatan mo yung driver. Oh, diba? Simpleng ko lang yan. Huwag ganun. Yung kapatid, diba? Ganun lang, mga kapatid. Bigyan natin ng tamang kuwan. Kung talaga sila may mga nabuo na at mayroon silang tinatawag na matitibay na ebidensya sa mag-ama, Sara Duterte. Ito mga kapatid, di ba? Pinag-uusapan nila yung kuwan, kuwan natin yung Sara Duterte. Pinag-uusapan nila regarding sa impeachment, di ba? Alam niyo mga kapatid, yung impeachment na yan, matik yan. Talagang 100% may impeach si Sara. BP Sara, may impeach yan. Bakit? May bilang sila. Politikuan po yan. Depende sa dami, bilang yan. Hawak ni Tambaluslos ang Congress. At doon mismo, di ba? Pinagkukuha na ng mga budget yan, di ba? Yan. May impeach talaga si Sara. O ba't hindi nyo pa ituloy? Impeach nyo na. Ganun lang yan. Hindi yung paligoy-ligoy pa po kayo eh. Impeach nyo na. May tamang bilang naman pa po kayo. Kayang-kaya nyo impeach yung BP Sara. Talagang 100% ma-impeach po yan. Pero ang tanong, anong ground? Diba? Anong ground para ma-impeach? Pero gagawa nila ng ground para ma-impeach lang yung BP Sara. Pero hindi naman po pinanganak nung kailan lang ang mga Pilipino. Alam naman nila kung mayroong ground. Hindi babanatan nyo lang sa yung tinatawag na fan niya, yung intelligence fan niya. Oo, lulusot ang impeachment kasi may bilang kayo, kaya nyo. Disubukan nyo lang. Impeach nyo na para matapos na lahat. Tsaka isa pa, nanalo si Trump, diba? Mukhang kumambyo sila sa Congress. Hindi na daw impeach si Sara. Bakit? Suportado yan ng kanya. Kumbaga, sige, testingin, diba? Alam, hindi tayo naghahamon sa isang party na kung talaga may mali, di-impeach nyo. Pero ito masasabi ko lang, para hindi na maubos yung pondo at magamit sa isang party katulad ng mga kalamidad na yan na halos wala na daw pondo, di ba? Tama na. Haba ng investigasyon nyo, may sapat na sigurong ebidensya. I-impeach nyo na si Sara, BP Sara. Tapos, wala nang gastos. Di ba? Ganun. Mag-file na kayo ng impeachment. Nasa ko naman yan eh. Ang mangunguna dyan, yung sa Committee of Justice, di ba? Sa Committee of Justice. Tapos kailangan may magkuhan yan, mag-sponsor ng isang committee para iakyat o ikuan para magbuo siya ng tinatawag na para ma-impeach si Sara, di ba? Mayroon talagang magkukuhan yan na para dalhin sa Committee of Justice, di ba? Tapos yung Committee of Justice, pag-aaralan yan ng Congress. Di, impeach yun na. Ang dami yung paligoy-lugoy. Di ba? Paligoy-lugoy sa mga bagay na yun. Talagang ma-impeach naman yung Sara. Dahil may